Tapos nakasimangot lahat. Para ang lulungkot na ng tao. Sabi ni politiko, baka mali yung napuntahan ko. Pero sabi niya, dito na ako. Asan ba si Satanas? Hinanap niya. Bilang dating Satanas, oh, may naghahanap raw sa akin dito. Sabi ni politiko, Satanas, ako yung kasama mo dito kahapon, ako yung inikot mo. Ako yung pinakita mo kung gano'ng kaganda na ang impyerno. Sabi ni Satanas sa kanya, ikaw ba yung nandito kahapon? Opo, ako yun. Campaign period pa kahapon eh. Ngayon, tapos na. Kaya ito ang tunay na impyerno. Kinikwento ko lang po yan kasi panahon talaga ng kampanya. Alam naman natin na kailangan mapanuri tayo. Pero dito sa Barangay Santo Tomas, Paladio, wala akong magiging problema dito, sigurado ko. Noong 2019, nung una kaming tumakbo, kami lang ni Vico noon at saka ni Kiko Ruscha. Pagdating po namin dito, kahit na medyo maigpit ang ang bantayan noon, pagdating ng resulta, ang laki ng panalo namin dito sa Barangay Paladio. Hindi ko po abang, pero bilang congressman, kailangan mabanggit rin ako. Bilang congressman, ang trabaho ko talaga gumawa ng batas. Diyan po sa pamaypay na pink na pinamimigay ko, nakalista naman po yung mga bill, mga batas na naisulat natin. Kasama na po dyan yung UNIFAS, mental health, iba-iba po, nandiyan na lahat. Pero meron akong isang gustong banggitin. Nakasulat rin po dyan. Inaamyendan ko na po yung pahirap na K-12 law. Sa amin po sa House of Representatives, pasado na on third and final reading. Maalala po ninyo, noong 2012, nung unang sinabi sa atin, nung paspasa na, natanggapin na natin ang K-12. Ang totoo, ayaw po talaga ng taong bayan yung K-12 ng panahon na yun. Yung mga estudyante, magulang, pati mga guro, sinasabi nila, hindi na natin kailangan magdagdag ng 2 taon. Pero, ang sabi sa atin noong 2012, tanggapin nyo na yan. Kasi, pag nagtapos ng grade 12, kalidad na trabaho makukuha ng graduate. Sabi rin po nila, college ready. 2012 po yun. 2013 pumasa yung batas. Ngayon, 2025 na. Alam po natin ang totoo. Ang graduates ng grade 12 natin, hindi kalidad na trabaho ang nabigay sa kanila pag-graduate nila. Ang totoo, ang trabaho nakuha nila, kahit hindi nga sila na grades 11 and 12, pareho lang kung hanggang grade 10 lang sila. Pangalawa, sabi nila college ready, di ba? Pero ngayon po, magtanong kayo sa kolehiyo. Kung gusto niya ng psychology, hindi siya nag-UMS, dadagdagan rin po siya ng subject sa kolehiyo. So, nangyari po, pinahaba na natin K-12 sa kolehiyo, hahaba rin po. Pinahirapan po natin talaga yung pamilyang Pilipino. Kaya sabi ko po sa panukalang batas na napasa ko na sa House, ito po ang proposal ko. Iso-shortcut ko na po. Pagkatapos ng grade 10, may 2 choices ang bata. After grade 10, 2 yung pwede niya pagpilian kung gusto niya magkolehiyo. Yung una, pwede pa rin siya mag-grades 11 and grade 12. Pero ang sabi ko sa DepEd, wala ng tracks, wala ng strands. Isa na lang, academic na lang, para hindi na kailangan magdagdag pa sa kolehiyo ng subjects. Pangalawa, ang sabi ko, ang 31 subjects, bawasan na. Masyadong marami ang 31. Sabi nga ng FLEMS, di ba kakalabas ng resulta? 19 million na Pilipino marunong magbasa, pero hindi nila naintindihan yung binabasa nila. So, sayang lang. Sabi ko, bawasan na natin yung 31. Dapat 8 subject lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 8 subject? Yung 8 subject, ito yung GE subject sa first year college. Hindi na siya gagaan ng grades 11 and 12. Parang yung 3 to 4 and 3 to 10. Nakasama sa ang totoo po, kampanya po ng dati.
Kasi, pasensya po, Ngayon, pero campaign meron period mga- po, hindi na masyado madala. Pero, ang laging pinapanggit, kung may time, pwede naman. Kasi may trabaho na tayo ngayon. Pero, lifelong learning. Mabibigat as na many salita. chances I can po, Pero sa susupport ko totoo, lang po sabi team nga ng Pasig. Wala pa tayo Sa doon. bawat pagsama niya, nakikita Para niya lang sa naman po basic na literacy, patuloy hindi yung na nga tayo pagsuporta ng malungkot. bawat Pasigueño Kailangan sa natin grupo na matutunan yan. pinabibilangan. Kailangan unahin yung functional literacy. Actually, bago pa pag-usapan yung mga critical Very thinking. inspiring po. Ang batang Kasi Pilipino matalino. araw-araw sila Turuan mo na lumalabas, natin ang nag-house to house, tapos may marunong magbasa caucus. at naging Hindi ko alam kung rinig niyo ngayon, pero si Congressman ang Roman, problema kasi po, nagsispitch siya meron ngayon. tayong mga And policy makers kung kuminig na may po kayo kaya, sa sinasabi nila, mayayaman. sobrang So, lalim kahit po ng panghabang meaning. buhay mag-aral yung anak nila, walang problema. Importante po May na kakainin ng pamilya nila makikinig po tayo sa kahit kanila na kasi mag-aral na sila hanggang 34 years old. Pero sa sobrang pangkalangkang Pilipino, solid po sila na tao kailangan at nila agad-agad makuha super good po yung policy intentions nila. So, para makakuha ng vote po tayo, giting ng Pasig. magandang trabaho. Mensahe na lang sana po para po, sa bawat Pasigueño. pag meron na naman kumuusap sa inyo tungkol Mga sa mga Pasigueño, critical thinking, sabihan nyo love na love ko tama po kayo na. lahat. Doon muna tayo sa As of now po, kailangan namin trabaho, Still growing po as a person, so wala po ako masyado mabibigay po sa inyo. Hindi po ako tutulong ng tatay ko or yung mga konsehal at si Mayor dito, but following my father's footsteps po, I care for you all and I wish all you the best. Sa tulong nyo. Pero, Pangalan ko po, Rafael Jaworski. Ako po yung pangalawang anak ni Vice Mayor Dodot Jaworski po. At ito po, girlfriend ko, Caitlin Steve. Sinusupport niya din po yung tatay ko. And we appreciate her very much. ang Pasig po, Soldiers of nasa front page rin ng Daryo. Ako naman po si Caitlin Stave and maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-suporta kay Tito Dodot and like titig ng Pasig sa kanilang po lahat. Pasigyan niya din po kasi ako and love na love ko talaga yung Pasig. And yeah, yun lang po. Hoping na you'll continue to support everybody here because love na love talaga kayo nila. Yeah, yun lang po. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Pasig. Love you. Noong 2019, si Vico hinalal po natin bilang mayor ng ating lungsod. Noong nahalal siyang mayor, nag-iba ang imahe po ng lungsod ng Pasig. Ang gusto naman po na hindi kayo nakasama para sa pagkakampanya ng Vice Mayor. As usual, alam mo, pwede mong sabihin, napakasaya talaga yung pag-iikot namin dito. Minsan nahihirapan din ako umikot dahil sa trabaho, medyo busy tayo. Pero pag may oras, nakakaikot tayo. At tuloy-tuloy lang kasi yung yung pagmamahal at yung pagtanggap ng tao sa amin na napakabait sila eh. Kaya papasalamat din ako sa mga Pasigueño. Mga kapasigenyo ko, salamat po sa inyong suporta. Pati sa amin mga kapatid, nanay ko po, yung pagmamahal niyo po sa amin, at pagtanggap niyo po sa amin ay napakainit talaga. At dahil doon, nagpapasalamat talaga po ako. Anong mangyayari? Kung feeling na may kita niyo na nga po talagang napakaraming sumusuporta sa Pagbibigyan grupo na pamumulila pinabibilangan po. ng Pasigueño. Alam niyo, dahil dito, medyo kampante nga po ako ngayong election dahil ang lakas talaga ng suporta ng Pasigueño sa giting ng Pasig. Kaya kampante tayo na tuloy na yung panalo natin dito. Sana makita natin to sa araw ng eleksyon, sa pagbilang ng mga balota. At kampante naman talaga ako. Halata naman, nakikita mo naman paligid natin ng daming tao, di ba? Ang sweet, straight Mensahe na lang po sa thinking, bawat Pasigueño. sasabihin ng kabataang Pilipino. Bawat Pasigueño, huwag po natin kalimutan, mag-research muna. Ito natin yung mga pinuno natin, yung tamang pinuno. Huwag lang tayo basta-basta maniniwala sa social media posting, mag-research din po tayo. Siguraduhin din natin, pipiliin natin si Giting ng Pasig dahil kampante po ako sila yung tamang pinuno para sa ating lungsod. Yun lang, sending my love. And let's go Giting ng Pasig. Vote Kong Roman Romulo, Mayor Vico Soto, and Vice Mayor Dodot Jaworski. Congressman